After ko makagraduate, I decided na mag-work na lamang outside the country. Marami kasing offers ang dumating. Ayoko namang sayangin ang mga opportunities na dumating sa akin. At isa pa, gusto ko na ring magbago ang buhay ng aking pamilya. Nag-work ako dito sa Singapore. Maganda naman ang aking trabaho, maging ang environment ko at pati ang salary ko. Kaya tumagal ako dito. 3 years na rin akong nag-work dito at naibigay ko na rin sa magulang ko ang magandang buhay na kanilang pangarap. Si Albi at ang mami niya, though friend ko pa rin sila sa FB pero hindi naman kami gaanong nag-uusap. Noong una, madalas kami mag-usap pero dahil nga siguro busy na rin siya at ganun din ako. Hanggang comments and reacts na lang sa mga updates niya sa FB na halos once in a blue moon. Si Mami Ella naman niya, hindi naman masyadong active sa social media, kaya wala naman na akong update from her. I thought masaya na rin naman siguro siya sa buhay niya, and ayoko naman na magparamdam sa kanya, baka magmukha lang akong stalker niya. And besides, gusto ko na rin talaga siyang kalimutan, kaya work na lang ako ng work. Inaamin ko sa kanya ko naranasan ang first heartbreak ko. Isang message ang na-receive ko from Albi. Sabi niya, he's getting married na. Kaya dapat daw hindi ako mawala dahil kinuha niya akong best man niya. Hanggang sa naisipan ko nga na kamustahin ang mami niya. Pero malungkot niya sinabing naghiwalay na daw ang parents niya at mukhang wala ng chance pa na magkabalikan pa sila ng daddy niya. They found out na nagkaanak pala ang daddy niya sa ibang babae. At mas pinili niya ito kaysa sa kanila ng mami niya. Nagulat ako sa mga narinig ko kay Albi. At isa pa sa ikinagulat ko, ipinagtapat daw ng mami niya ang tungkol sa akin. Sinabi daw lahat sa kanya ng mami niya. Nakaramdam ako ng hiya sa kanya. Kaya, I'm sorry bro, hindi ko sinasadya na ma-inlove ako sa mami mo. Sabi ko kay Albi. Natawa naman siya sa akin. Bakit ka humihingi ng sorry? Agad niyang sagot. Sabi ko, nahihiya ako sa kanya. Pakiramdam ko betrayal ang ginawa ko pero sabi ko, totoo namang na-inlove ako sa mami niya. Kaya ba hanggang ngayon wala ka pa rin girlfriend bro? Tanong pa ni Albi. Tawa na lang ang sinagot ko sa kanya at hindi naman sa ganon. Talagang wala pa akong pakitang kagaya ng mami mo. Joke. Sabi ko, napasarap ang kwentuhan namin ni Albi. Naisip ko na siguro na bata pa talaga ako noon. Pero siguro kung makikita ko ulit si Tita Ella, wala na talaga. After sabihin lahat ni Albi ang mga details ng kasal niya, natapos na rin ang mahaba naming pag-uusap. Pero kaagad kong naalala si Tita Ella. Kaya sinubukan kong tingnan ang mga uploaded pics ni Albi na kasama ang mami niya. Hindi pa rin ako makapaniwala, parang lalong naging hot ang dating Tita Ella sa akin. Napaka-gorgeous niya. Kahit nasa edad 45 na siya pero para pa rin siyang si Miss Dong Solueta kung titignan. Bigla akong kinabahan nang maisip ko na magkikita na naman kami. Pero kaagad ko rin na iniba ang aking inisip. Baka masaktan lang uli ako. Ayoko nang mangyari yon. Paparating na ang araw ng kasal ni Albi. Kaya kaagad akong nagpaalam sa aking boss. At pinayagan naman niya akong magbakasyon ng 2 months. Tuwang-tuwa ako dahil makakasama ko uli ang aking pamilya. Actually may plano naman talaga akong magbakasyon. 3 years ko na rin hindi nakikita ang parents ko at mga kapatid ko. Nang makauwi na nga ako ng Pilipinas, sa pamilya ko muna ako natuloy sa La Union. And after 1 week, araw na ng kasal ni Albi. Sa mismong araw ng kasal ako nagpunta. Nasa biyahe pa lamang kami ay kinakabahan na ako. Magkahalo ang nararamdaman ko. Isinama ko na ang parents ko para makilala na rin nila si Albi at ang parents din niya. It's my first time to attend the wedding at isa pa si Tita Ella talaga ang nagpapakaba sa akin. Pilit kong pinakakalma ang aking sarili. Hanggang sa malapit
ko silang pinakilala sa parents ko. Naroon din ang pamilya at malapit na kaibigan ng babaeng pakakasalan niya. Excited na ang lahat, pero hindi ko pa napapansin si Tita Ella. Malawak na rin ang bakuran ni na Albie. Meron na silang swimming pool at may maliit na garden at nilagyan nila ito ng mga palamuti. Ang sarap tingnan ng paligid, ang ganda na nakikita ko. Hanggang bigla akong kinabahan dahil sa di kalayuan may kumakaway sa akin. Si Tita, umaliwalas lalo ang pakiramdam ko, lalo na napapalapit na siya sa akin. Kinakabahan ako pero kaya ko na kontrolin ang aking sarili. Kaya kalmado na ako nang malapit na siya. Ang saya ko na makita ko uli siya. "Hi Albie, how are you?" Kaagad niyang bati sa akin. Masayang masaya si Tita nang makita niya ako. Sabi pa niya, ibang-iba na daw ang itsura ko ngayon. Oo nga pala, sinadya ko pala patubuin ang aking beard and mustache. At tinirim ko na rin ang katamtaman lang. Kaya siguro yun ang napansin ni Tita. Napangiti naman ako sa kanya ng husto. Gusto ko tumalon sa tuwa pero dahil nag-mature na ako, kaya ko na kontrolin ang sarili ko. Kinamusta ko siya, sabi niya, okay naman siya at nabanggit niya sa akin ang estado ng relasyon nila ng asawa niya. Matapos ko silang ipakilala ng aking magulang, lumapit naman si Albie at pinakilala sa akin ang magiging partner ko. Si Kathleen, kat na lang daw, namanga ako sa ganda niya. Pero kapag nakikita ko si Tita Ella, iba pa rin ang dating niya. Ilang sandali pa, nag-umpisa na ang kasal. Matapos ang halos isang oras sa seremonya, lumapit na kami sa lamesa, kasama ko ang mga magulang ko. Marami na mga chairs and tables na nakalaan sa mga bisita. Hindi ko maiwasang sumulyap sa lamesa ni na Albie na kasama ang parents niya. Halatang still not in good terms pa rin ang mami at daddy niya. At kapag sumusulyap ako, humingiti naman si Tita sa akin. Pero hindi ko na muna siya nilapitan. Mukhang komplikado ang sitwasyon dahil iba ang nasa isip ko. Hanggang sa nakita ko si Kat na nag-iisa. Lumapit ako sa kanya at nakipagkwentuhan. Masarap kausap si Kat. Maraming mga bagay na magkasundo kami. Mabait si Kat, maganda, sexy, dalaga. Mukhang compatible kami. Pero ewan ko ba, si Tita Ella pa rin ang nasa utak ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang hapon na rin pala at nag-aaya ng umuwi ang mga magulang ko. Ayokong gabihin kami ng alis at malayo pa ang uuwian namin. Nagpaalam na ako kay Kat at hinanap ko na rin si Albie para magpaalam sa kanya at sa kanyang asawa. At nagkataon naman nakausap niya ang mami niya. Kaya nagpaalam na rin ako kay Tita. Napansin ko sa mga mata niya na medyo malungkot siya pero pumayag na rin ang sinabi ko na gusto na umuwi ng mga magulang ko. Gusto ko pa sanang makausap si Tita pero wala ng oras at ang ibang mga bisita hindi pa naman nagsisi-uwian. Nakauwi naman kami ng maayos sa La Union. Kaagad na muna kaming nagpahinga. Kinagabihan isang mensahe ang natanggap ko sa messenger ko. Nagulat ako dahil si Tita Ella ang nag-chat. "Thanks for coming, Len, sa wedding ni Albie. Sayang hindi tayo nakapag-usap ng maayos." Natuwa ako sa mga sinabi ni Tita. Ngayon lamang siya nag-chat sa akin ng ganito. Napaisip ako, mukhang effective ang style ko na kunwari hindi na ako interested sa kanya. Kaya nag-umpisa na kami mag-usap ni Tita sa chat at hindi siya nahiyang sabihin na, "Akala ko si Derek Ramsey ka, Lance. Iba ang dating mo." Natuwa naman ako lalo kay Tita. Napasarap ang kwentuhan namin. Kung kausapin niya ako ay parang magkasing edad lang kami. Hanggang I invited her na pumunta siya sa place namin at mag-beach kami bago ako bumalik sa Singapore. Kaagad naman na pumayag si Tita Ella. Hindi naman ako nag-expect pero umokay siya. Weekend, nauna na ako sa beach resort na pinag-usapan namin. Kumuha ako ng private room para sa aming dalawa for 2 days. Wala pang 1 hour ako naghintay at dumating na nga siya. Napawaw na lang ako nang makita ko siya. At dahil kaming dalawa nga lang, mukhang may idea na siya na maraming mangyayaring maganda sa amin.
Ganon din ang nasa isip ko. Kuya Roms, ang pagpunta niya ay isang hudyat na payag siya sa mga gusto ko mangyari. At alam niya yon, alam niya na may gusto ako sa kanya noon pa. Masayang masaya ako. Sinulit naming dalawa ang mga oras na magkasama kami. Pero after ng mga nangyari sa amin, nagulat ako sa sinabi niya. Hindi daw kami ang para sa isa't isa, tama na daw ang nangyari. Ginawa lamang daw niya ito para makabawi sa ginawa sa kanya ng kanyang asawa, at ngayong nagawa niya, masaya daw siya. Hindi ako makapaniwala sa kanya, pero nang lumipas ang mga araw na wala siyang paramdam sa akin, tinanggap ko na ang gusto niya. Tinanggap ko na hindi kami para sa isa't isa. Bumalik na uli ako ng Singapore para sa aking trabaho. Ibinuhos ko na lamang ang aking panahon dito. Pero nakatanggap naman ako ng message mula kay Kathleen. Dito rin daw siya sa Singapore nag-work. Baka pwede daw kami magkita. Nagkita kami ni Kat at muli niyang binuksan ang aking puso para sa isang pagkakataong magmahal muli. Natuto uli akong magmahal dahil sa kanya. Masaya ako dahil muli akong nakaramdam